So hi guys, ako na naman. So yung gagawin natin ngayon is magbabinding tayo ng fire hose. Since yung na-order na walang kasaling coupling, kaya tayo yung maglalagay ng coupling. Luma na rin to guys, linisan lang natin para maging bago. Wala pang dumating na ganitong bago. So binding din tayo gamit itong tubo lang. Then may butas lang siya sa gitna. Kasi yung partner nitong binding tools na to, ayan, nawala. Nag-order tayo pero hindi pa dumating. Pati yung ano natin, binding wire na copper. Kaya yung gagamitin natin is yung galvanized muna na binding wire. Yan, so sa part na to ay lilinisan ko na yung mga coupling para dumikit talaga yung rugby niya. Ayan, nililisan ko na. Yan no, tapos na. Tapos yan, lagay natin dyan. Higpitan nyo talaga ng maigi guys para hindi gumalaw pag nagbabinding na kayo. At applyan na natin ng rugby. Gamitan lang natin ng stupa. Yan, para pang pamunas. Tapos nyan, patuyuin lang natin kahit saglit yung rugby no, para dumikit talaga siya sa fire hose. Yan. Sinunog ko yung end ng fire hose para hindi siya magbusalsal paglagay nyo dyan sa coupling. Ayan, para hindi kayo mahirapan. I-prepare na natin yung binding wire guys. Yan yung sinabi kong tubo kanina. Ilagay natin doon. Magputol lang kayo ng 2.5 meters para may sobra kayo. Para hindi talaga magkulang. Kasi minsan nagkukulang talaga. Kinakapos kaya uulitin mo talaga yon. I-roll mo lang siya sa tubo guys. Yan, para mamaya madali na lang siyang ikabit. Natapos ng i-roll, so umpisa na natin. So yung dulo ng binding wire, ikabit natin sa strong point. Huwag nyo kalimutang ilagay yung isang part ng coupling guys kasi pag nakalimutan nyo yun, wala kayong magagawa. Uulitin nyo talaga yun kahit tapos na yung pagbabinding nyo. Yan, sa part na to, inumpisahan na nating i-bind. Ayan, dapat masikip na masikip talaga guys para hindi siya mag-leak. Pag ginamit nyo na yung hose, yan, para matibay talaga. Yan. Yung mahigpit talaga, yung pinakahigpit para hindi na mag-back job yung trabaho. Sa coupling na to, may 3 groove to guys. Kaya sa isang groove, pwede nyong ikutan ng 5 ikot tapos ilock nyo. So ayan, pang 5 na yan. Tapos ilalak na natin. Ayan. Huwag nyo talagang bibitawan yung tubo guys hanggat hindi nalalak para hindi siya lumuwag guys. Ayan, ilalak na natin. Kahit 3 ikot or 4, okay na yun. Para sumikip talaga siya guys, gagamitan natin ng pliers. Ikutin natin para masikip na masikip talaga siya guys. Lock na lock. So, tapos na yung isang groove. Kaya 2 na lang kulang. Yan, ito yung sinasabi kong groove guys. So, bawat isa nun, kahit may 5 ikot tapos lock. So, ito na nga yung isang groove no. Natapos na natin 5 ikot. Nilock natin. So, same process lang guys. Yan lang gagawin. Ito na yung last groove, tapos ito na yung last lock. Ayan, putulin na natin yung sobra. Ayan, putol na. Tapos gagamitan natin ulit ng pliers para masikip talaga siya. Tapos ibalik na natin yung isang part ng coupling. Ayan, lagay natin yung pang-lock niya. So, ito na siya guys, no? Yan, natapos na natin yung isang side. Gagawin naman natin yung kabila. So, let's go!
Yan, malapit na nating matapos at nandyan na si X gawin bulilit guys. Yan, oh. May patanggal-tanggal pa ng bonnet, oh. Tingnan nyo, ah. Oh, pogi ng X gawin bulilit namin, oh. Oh. May paayos-ayos pa ng buhok, oh. So yan na, last lock na yan. Tapos ibalik natin yung part na yan. So kung nakikita nyo, nagliligpit na tayo para magpahinga na rin. Yan. Tapos double check mo na lahat kung sakto pumasok yung mga lock. Yan, okay goods. Tapos i-roll na natin ulit para malagay na sa pwesto niya. Goods. So yan guys, tapos na tayo. Ayan. So ang haba nito is 15 meters. So it means para sa makina to. Kasi sa outside accommodation, yung haba nun is 20 meters. Then pag sa makina, mas maiksi siya. So it means 15 meters kasi nga, yung makina is masikip, kaya kailangan din ng maiksi na ano. Para hindi siya nag-bend pag may pressure na siya. So yan. Kasi ewan ko lang, sa malalaking barko, baka 25-20 sila doon. So it means 25 sa labas, 20 meters sa engine room. Yun. So yun lang guys. Thank you.